Maghaharap na ang dati ng magkaribal na Petrogas Angels at Creamline Cool Smashers. Pero sa puntong ito, hindi na katulad ng dati dahil wala ang dalawang lethal tandem na sina Gia at Sed para sa Creamline. Habang sa Petrogas naman ay iba naman sa ngayon ang kanilang coach. Pero mapuputol kaya ng Petrogas ang wala pang talong record ng Creamline? O malalampaso lamang ng Creamline ang Petrogas Angels? Ano sa palagay mo? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Mukhang isang napakainit na bakbakan na naman ang magaganap sa Field Sports Arena dahil dalawa sa mabibigat na kupunan ang muling maghaharap. Pero sa ngayon, nangunguna ang Creamline Cool Smashers sa team standing as of November 6 na mayroong 4 na panalo at walang talong record. Habang ang Petrogas ay pumapangalawa lamang sa Creamline na may 4 na panalo at 1 talong record. Ang isang talo ng Petrogas ay ang kamakailang laban nila kontra sa Cheritigo kung saan umabot ng 4-setter match. At yan ay dahil sa hagupit ni Aya Laure na nakapagtala ng 21 points upang putulin ang namamayagpag na Petrogas. Pero sa puntong ito, marami ang nag-step up na mga dating bench player ng Creamline. Katulad na lamang ni Michelle Gumabaw na ngayon ay nangunguna sa top spiker as of November 6 at nakapagtala ng 43.33% success rate. At bukod pa riyan, nandyan pa si Bernadette Pons na maaasahan hindi lang sa opensa dahil dumedepensa rin. Pero hindi magiging madali para sa Creamline dahil bukod sa mga middle blocker ng Angels ay umaariba rin sa depensa ang outside hitter na si Jonas Sabete at nakapagtala ng 0.69 average block by set. At nasa pangalawang pwesto ito. Pero magiging palaban pa rin si Pangs Panaga ng Creamline Cool Smashers na nasa panglimang pwesto at nakapagtala ng 0.50 average block per set. Magtatagumpay kaya sina Sabete na pigilan si Gumabaw at Tots Carlos sa kanilang mga atake? Habang ayaw paawat ni Degener Cheng sa kanyang mga mabibigat na service aces na nakapagtala ng 0.38 average ace by set. Kaya magiging challenge ito kay De Jesus na tanggapin ang mga bumubulusok na service ni Cheng dahil nasa pang-apat siya sa pwesto ng top receivers at nakapagtala ng 34.48% efficiency. Habang nasa pangalawang pwesto naman si Gretchen Soltones at nakapagtala rin ng 35.71% efficiency. Talagang isang magandang laban ito para sa dalawang maituturing na mga mababangis na kupunan sa PVL. At isa namang hamon para sa mga spikers ng Creamline ang buwis buhay dive ni Soltones upang mapanatiling buhay ang bola dahil siya ay nakapagtala ng 3.38 average digs by set at nasa pangatlong pwesto ito sa top diggers. Mukhang mahihirapan sina Carlos at Valdez na patayin ang bola dahil bukod nga kay Barbon ay nandyan pa ang magiting na go-to guy nila na handang dumepensa sa sahig. Pero higit sa lahat, ang nagdadala ng laro, ang setter. Malaking pressure nga naman ang dala para kay Kyle Negrito ang iniwang papel ni Gia Morado sa kupunan. Pero nagampanan naman ito ang kanyang tungkulin dahil siya ngayon ang nangunguna sa top setter at nakapagtala ng 4.57 average by set. Habang si Degener Cheng naman ay nasa panglimang pwesto at nakapagtala ng 4.06 average by set. Sino kaya sa dalawa ang magkakaroon ng magandang gising at mapapagana ang lahat ng spikers at middle blocker? Kaya nasa mga kamay nila Cheng at Negrito kung sino ang mananatiling tuktok hanggang dulo. Ikaw, sino sa palagay mo ang magtatagumpay? Mapuputol kaya ng Petrogas ang walang talong record ng Creamline? O lalampusuhin lamang ng Creamline ang Petrogas Angels? Maaari mo bang i-comment yan at ano ang masasabi mo sa darating nilang laban? O sila pa rin kaya ang maghaharap sa finals? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.